Hello, good morning sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay sa aking channel. Medyo matagal-tagal tayo nakapag-vlog, mga 2 araw yata o 3 araw. Then nagpunta ako sa bukid at naghahunting ako ng mutya doon at mayroon po akong nakukuha na kakaibang mga bato na bihira lang ito makikita sa lugar na kung hindi mo ito manmanan ng mabuti at ayusin yung pagkuha ay hindi mo talaga siya makikita, dahil kapag magkuha tayo ng agimat at anting-anting kailangan talaga naka-espiritual tayo maghanap. Kaya ipapakita ko sa inyo video ito, nilagay ko kasi sa bulsa kaya kinuha ko, malalim kasi yung bulsa ko. Ito po ay kakaibang bato na bihira lang ito makikita. Una, ito po ay isang bato na bahay ng bahay ng tinatawag nila na wati na sa Bisaya. Kung sa Tagalog yung wati? Ito bahay ng wati. Ayan. Bahay, lupa po ito na nagiging bato at bahay po yan ng wati. At ang pinakaganda nito, ang nagdalaganda nito yung kanyang tagusan. Ayan. Kahit nga yung wati ay nakuha ko yung wati. Sa English yan, earthworm ba yan? Yung uod sa ilalim ng lupa. Yan po ay sa Bisaya yan, wati. Yan ang ginagamit namin na pangpain ng bingit ng isda. At ipapakita ko rin sa inyo yung wati. Ito po yung wati Yan nagiging bato na po siya, pasilize na po siya Yan. Wati, at pagkakuha ko niyan, ganyan ang yung itsura. Nagkaganyan Ayan Yan. Diyan siya nakatira. Ayan. At tumatago siya dito sa likuran. Ayan At marami yan sila, pero ang nakuha ko ito lang. Ayan Mga butas po yan ng mga bahay ng wati. Ayan. Butas ng bahay ng wati. At itong bahay ng wati nagiging bato. At yung wati din ay nagiging bato rin. Ayan. Pagkakuha ko niyan, ganyan po ang itsura. Ayan. Nakuha ko ito sa bundok, doon sa bukid. Ayan. Bakit ko nakuha yan? Dahil nga ay nakita ko ito habang ako ay naglakad-lakad. Pinapakiramdaman ko yung kalikasan at huni ng mga ng mga mutya. May huni kasi yung mga mutya at mayroon silang mga gabay na tagabantay sa kanila. At naramdaman ko at kaya ko yan ay nakuha. Ayan po ang kanyang itsura. Ayan Yan ang itsura niya, may mga butas-butas po yan Bawat butas po yan ay may mga wati yan. Yan. Yan po ang wati. Noon kapag hindi pa ito matigas, mataas yan. Pag buhay pa yan siya, mga ganyan kataas, ganyan, mga abot siya. Minsan mga ganyan kahaba maabot siya mga isa kadanga o kalahati. Mataas yung mga wati. Yung pinapain man ng isda na maghukay ta sa mga putik sa gilid-gilid ng gilid-gilid ng kanal. Tapos may makita ka ng mga diyan, yung parang sasing. Parang sasing yan na uod na mahaba na maputi. Yan ay kinukuha namin para pinapain namin sa bingit, para magbingit kami ng isda. Madali lang makuha yung isda kasi kinakain yun ng isda. Kaya ito po ang kanyang nagiging bato. Ayan. Nagiging bato yan. Ang tanong kung ano ba ang gamit nito. Ang gamit nito ay galing tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa, sa espiritual Tapos kapag wati kasi nakatira siya sa lupa, kapag anuhin mo yan, kung hanapin mo yan, kung hindi mo yan bungkalin sa lupa, hindi mo makikita. Kaya maganda ito sa tagulilong. Hindi ka makikita ng iyong kalaban aktual kapag ikaw ay hindi matunton sa kanilang pamamahay. At kung saan ka magpunta sa aktual, hindi ka nila makikita. May halo din silang
taguliwas. At hindi lang yan, ito rin ay gamot sa barang kulam daot hilo. Alam nyo kung bakit? Dahil nga ang tao galing sa lupa, babalik sa lupa, sumpa po yan. Nakatire sa lupa at babalik tayo sa lupa. Isa po yung katanungan na sumpa na galing sa lupa. Kaya maganda ito sa proteksyon sa panipas at sa gamot sa kulam barang daot hilo. Ayan. Dahil nga ang tao galing sa lupa, babalik sa lupa, ang lupa din ang magbigay sa gamot sa kanya. Ayan. Yan po ay kanyang bahay. Ayan. Kung nakikita nyo lang ito sa personal, napakaganda po ito. Ayan po yung bahay niya. Ayan. Oh. May butas pa siya, oh. Ayan. Diyan siya namamahay. Dalawang butas yata ito na tagusan. Oh, isang tagusan dito, oh. Ayan. Tapos yung isa dito rin, oh. Oh. Ito ay aking pagkakuha. Ganyan ang itsura na. Sa ilalim ng lupa. Nahukay ko ito yung mga 1 feet. Ayan. 1 feet. Kasi yung bahay kasi ng wate, o yung wate yan sa Bisaya, iwan ko ano yan sa Tagalog, kayo na po ang magsabi dyan. Mag-comment kayo sa baba kung ano yung wate sa Tagalog. Malaman mo yung bahay ng wate kasi yung kanyang tae, yung kanyang bawas niya, magkumpul-kumpul yun, maglabas yan sa lupa. Halimbawa, ito'y lupa. May maglabas yan mga ganyan kahaba na pag ganon-ganon, nagkulupot-kulupot ganyan. Ayan po ang, yan po ay isang bahay ng wate. Diyan mo malalaman na yan po ay bahay ng wate. Magganyan-ganyan niya, kumpul-kumpul. Marami yan siya, mga ganyan kahaba, kung marami talaga siya. Kaya pagtingin ko, yung kanyang bahay din, yung bahay ng kanyang tae, nagiging bato rin. Nagiging bato, yung pagganyan yan. Sa sunod vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung kanyang, yung tae ng wate, kung saan siya nagbahay. Kaya hinukay ko ito, ginamitan ko ito ng bara. Pag hukay ko, ginamitan ng bara, nakakuha tayo ng fossilized na wate. Ito po yung fossil na wate. Nagiging bato po siya. Kaya napakaganda ito dahil nga po yung wate, kapag sa ilalim ng lupa yan, bubutas-bubutas yan, maghahanap yan ng mga pamamahayan nila. Pero mahilig yan sila sa mga mapuputik dahil malambot lang yung lupa. Ayan, sa sobrang tagal at mayroon ding mga kapangyarihan sila kaya nagiging bato rin sila. Ganyan po katindi yung kanyang birtod. Ayan. Kung makakita kayo ng maraming mga fossils katulad ng libon, shell, ayan po ay matagal na po yan, mga fossil yan. Magkasama yan sila nito. Pero ang kagandahan nito, dahil siya ay gumagapang sa ilalim ng lupa, pag ganon. Ayan po ang kanyang abilidad. Ayan. Isipin yung mabuti na tayo ay galing sa lupa, babalik tayo sa lupa. Mayroong tao man na gustong pumatay sa isip lang sa pamamagitan ng barang kulam daot, masula sila sa pamamagitan ng lupa dahil lahat tayo galing ito. Pag mahawakan mo yan, hindi siya makapag-penetrate sa pagsira sa iyong buhay. Dahil kapag siraan kasi, maraming siraan, may siraan sa spiritual, na ikakamatay mo, may siraan sa kapag paninira kasi ikakamatayan. Kaya ito po ang magandang proteksyon sa ating katawan. Ayan. Maglakad-lakad, ano mo lang ito, kwintas. Ang paglagay nito, ganon mo lang, ipasok mo lang siya sa kanyang bahay. Ayan, bahay niya yan, ipasok mo lang siya. Pagpasok mo yan siya sa kanyang bahay, pwede mo ito balutin ng pulang tila, pwede mo rin ikwintas at ihabak. Ito rin ay nagiging bato na siya, hindi na siya magpapakamatay. May halo din itong proteksyon na may halong kabal, may halong taguliwas. Kasi kapag isipin mo, kahit nga maglakad ka kung saan, kung hindi ka makahukay ng lupa, hindi mo makikita ito. Pero hindi mo rin matuntun kung hindi mo malaman kung saan nakatira yung mga wate. Kaya may halong tagulilong ito, itong wate. Yan lang po mga bro and sis, kung halimbawa ito'y kursunada ninyo,
na ganitong klaseng birtod, isipin yung mabuti, galing sa lupa. Ang tao, kapag mayroon ding nakabahay sa lupa, katulad ng mga wate, marami kasing nagmamahay sa ilalim ng lupa. Yung mga lamigas, langgam, yung mga shell na nagiging bato sa ilalim ng mga lupa, yan sila. Lahat po yan ay mga battle tested na po yan dahil karamihan sa ginagamit ng mga antingero, hindi talaga mawala yung mga suso, mga shell, lahat ng mga shell na nagiging bato, hindi talaga mawawala siya sa anting-anting. Kaya napakaganda yan gamitin, tested na po yan sa mga proteksyon. Mas lalo na ito dahil siya ay makalakad siya sa ilalim ng lupa. Makamundin, halimbawa may mga kakabalaghan na paparating sa iyong buhay, malaman mo yung kilos ng tao dahil nga ay ikaw ay sa ilalim ng lupa. Mamumonitor mo ang apak ng tao sa magitan ng wate. Dahil nga kahit dito tayo nakaupo, kung hukayin natin ito, hindi natin alam kung may wati ba ito. Kaya makapag-monitor yung birtod ng wati sa atin. Kaya ganyan po ka-intelligence yung ating mutya ng wati. Kaya ang gamit nito, gamot sa barang, kulam, daot, proteksyon, taguliwas, tagulilong. At may halo rin itong yung tinatawag na proteksyon nga dahil hindi ka matatamaan kahit anumang klaseng mga sakuna. Ayan lang po ang aking masasabi sa wate at magdagdag rin kayo dyan sa baba. Mag-comment kayo kung ano yun sa Tagalog yung wate. Kasi Tagalog sa English yun, earthworm yata yan sa ilalim ng lupa. Ayan po ang ano natin, yung vlog natin sa araw ngayon. Kaya hindi ko na patatagalin dahil mataas na po yung oras natin. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at pasensya na po sa aking vlog dahil nga medyo matagal-tagal dahil nga hindi basta-basta maghanap-hanap lang na mamulot ng mga bato dyan sa ilog, dagat, mahirap yan. Kaya ipadaan natin sa spiritual kaya hindi madali ang paghanap. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.